Pero Cindy and Althea, ano ang role niyo dito sa pelikulang ito? Ang role ko po dito ay isang matalino. Matalino at cute na anak po ni Ate Cindy. Before ko mamatay si Isaac, ako po yung favorite niya. And, yun po. Yeah, tama. She's my daughter in this movie, si Althea. Kasama si Isaac, si Emmanuel po. Kaya lang wala siya dito ngayon. So I have 2 kids in this movie. Kaya lang namatay po yung isang anak ko, which is si Emmanuel. So, yung role ko po ay isang ina na nawalan ng isang anak. At desperadong bumalik sa amin anak niya sa kahit anong paraan. First horror movie mo to see? Yes, movie. But I had a TV, series na nag-horror na po ako before. But this is my first horror film. And then, ano yung series na yun? Sa TV5 po, I forgot. Kasi sa TV5 po, TV series po siya sa TV5 before. Okay, last question. Saan kayo nahirapan dito o na-challenge sa pelikula na ito? Wala naman po eh. Kasi po, the genre is hard, pero naging madali po siya. Kasi po, syempre kasama ko po sila Ate Cindy, sila Ren. They helped me throughout the hardest parts of the movie. And tulungan po nila ako paano po matuloy ng smooth yung eksena. Wow, medyo nagulat ako. Hindi siya nahirapan. Kasi ako nahirapan po ako. Unang-una, napakainit po sa Thailand. Sa Thailand po namin sinunod yung film na to. So, nandun kami, yung talagang sobrang init ng time yun, no? I think may mga namatay pa na sa Thailand. Not from our group, pero ganon kainit nung, kailan ba to? Last month, 2 months ago? Yun yung sobrang kasagsagan ng init po sa Thailand. As in, lalabas ka pa lang po sa tent, syempre naka-aircon yung tent namin. Wala pong aircon yung location namin. Kasi it's a typical Thailand house, architecture po. So, sobrang init. Syempre, di ba pagka sobrang init, minsan hindi ka makagalaw at comfortable ka. Pero syempre, yun nga, bilang actor, lahat naman kakayanan eh, di ba? Minsan nakakatulong din naman sa eksena, kasi nga, yung mga, medyo dramatic din po yung characters namin dito. Pangalawa, syempre, collab po to ng Filipino and Thai production. Ang hirap po kasi hindi lahat sa kanila marunong mag-English. Ang hirap makipag-communicate. Thankful na lang po ako na si Max Natapol, yung lead na guy po namin, which is wala po siya dito, marunong siya mag-English. And mother, si Kun Nam, yung mother, marunong din po sila mag-English. But yung ibang Thai actors po, hindi po sila marunong English. And si Max Natapol lang po ang actor. The rest of the Thai actors were first-timers po in the movie. Medyo nahirapan din po kami doon kasi wala kaming oras. Madalian lahat. Actually po, lahat ng mga scenes namin, lahat almost take 1. And we didn't have a choice. So parang dapat naka-actor's queue ka. You cannot be ready kasi hindi mo matatapos yung movie. If magpa-take 2 ka, hindi mo na memorize yung linya mo, hindi ka ready sa emosyon mo. So, mahirap pero syempre parang yun nga, sinabi sa amin na you really have to be prepared. Kasi marathon talaga yung ginawa po namin. And very grabe yung emosyon sa movie na to. Ilang days kayo sa Thailand? 1 week? Yes, 1 week. 1 week lang po. Okay. Salamat po yung congratulations. Good luck sa movie. Alright, maraming salamat po Sir Robert Regentina of Manila Bulletin. Ngayon naman pupunta tayo from TikTok, PM, and People's Journal, Aster Amoyo. Hello, Tita Aster. I'm here. Nandito ako sa balcony. Cindy, it's nice to see you again. Hello, Tita. Althea, congratulations. So, Cindy, kasi alam namin na sabay kayo ni-launch ni Ren Iscaños sa pelikulang Adan. Yes po.
kumbaga yung launching vehicle niyo was a sexy movie. Pero magmula noon, ay tuloy-tuloy na kayo ng solo movies yung dalawa. At natutuwa ako kasi nakapasok ka na sa mainstream, di ba? Marami ka ng pelikula sa mainstream. Anong pakiramdam? Kasi doon ka nagsimula. From being a beauty queen to a sexy star, tapos ngayon naman, parang ang iba naman ang direction mo, ang pagiging actress mo na pinakikita mo. Para nakakayang question ni Tita. Tita, sobrang happy. Actually, every time na may bago akong movie, eto, nasa press ko na ako, naalala ko palagi kung paano ko gustong-gusto, alam mo kahit maging support lang ako sa isang movie. Kasi pangarap ko talagang maging actress. Hindi ko pinangarap maging beauty queen o kung ano man. Pero syempre, nakatulong yun sa akin para makapasok ko sa industriyang to. Ang greatest dream ko po talaga maging actress. Na, yun. Ang saya-saya kasi nandito na ako eh. May film ako, nag-lead na ako sa film. Akala ko kasi hindi mangyayari. Akala ko suntok sa buwan. Pero sabi nga nila, di ba, magtrabaho ka na magtrabaho, galingan mo palagi, every time na nakita ka nila, darating din yung time. Hindi man ganun kabilis. Hanggang ngayon, may struggles pa rin po. Ang daming magaling, ang daming maganda. Grabe yung competition sa industriya ko. Pero nagpapasalamat po ako na nabibigyan ako ng ganitong klaseng opportunity. Nabibigyan ako ng pagkakataon na tuparin yung pangarap ko. Siyempre, pangarap ko, pangarap ng pamilya ko at ng mga kaibigan ko. So, iba po yung pakiramdam. Sobrang thankful ako dito. Congratulations. Si Althea naman. Althea, pwede ikaw magbigay sa amin ng, can you educate us kung bakit yun ang title? Kumantong? Kumantong po is a ritual in Thailand where dead babies, their ashes or their fetus or blood or bones, ginagawa po siyang doll para mag-recover po ang mga parents, sad parents, from their loss of their child. Dun po ang kumantong po is a doll. It's a baby doll na kailangan niyo pong alagaan ng parang tunay na anak, na parang totoong baby. Yun po talaga yun. Kailangan niyo po pakainin, you have to take good care of it. Kasi kung hindi niyo po yun ginawa, they will do bad things. Yes. Ayun. Can I add, Tita? Yes, go ahead. Actually, yung kuman is a sanctified young boy. Yung kuman word. Or girl. And tong means golden. So, Tita, ginagamit to actually as an amulet. Right? Yung present days natin. May mga tao na bumibili ng kumantong, nilalagay nila sa bahay nila as an amulet. Kasi dalawang klase ang kumantong po. Merong good, merong bad. So, depende ko anong hihingin mo. Pero nga yung character ko po dito, Tita, desperado ako na bumalik yung anak ko sa kahit anong paraan na syempre sa totoong buhay. Hindi na dapat siya bumalik kasi wala na siya, di ba? So, paano nga ba babalik ang isang bagay? Kay God, wala namang ganun po, di ba? Once kinuha niya. So, this is a bad kumantong in this movie po. So, yun po yung kwento namin. Follow up lang, last question. Sa inyong dalawa. Since this was shot in Thailand, tapos 5 araw lang yung ginawa ito, ano ang, bukod sa sinabi mo kanina na sobrang init, ano all that, pero of course this is a different culture, a different country. Anong discoveries niyo? Kasi po, nung malaman po naman na sa Thailand po siya i-shoot, ang una po namin ni Mama na naiisip is i-try po lahat ng street foods nila. Foods! Yeah. Tama. Yes po. Saka Tita, mababait po yung mga Thai. Very sweet po sila, ha? Di ba yung pananalita nila talagang sweet ng tono nila? I think very respectful po sila. Kahit na ang hirap makipag-usap sa kanila, wala kang makitang reklamo sa kanila. Work kung work. Yung oras nila, kapag sinabing 11 p.m. pack up tayo. No more, not 11:01. So, gano'n sila ka-disiplinado dun po. Lalo na dun sa mga staff nila. Which is maganda po yun, di ba? Pag sinabing 11, pack up tayo. Tapos
Tapos ang sarap po ng food nila. Para kami nasa fiesta palagi. Sabi ko nga po, first time kong magkaroon ng shooting, na may mga umiikot po na naka-slice na fruits and sago, gulaman. Unlimited po ito. Para po kaming nasa bar, kasi may mga nakagilala na kuha ka ng, dragon fruit, lanzones, ganun po yung mga fruits nila doon na pinapamigay. Halo-halo. So, sobrang busog na busog po kami. At ang sarap po ng pagkain ng Thai. At very healthy. Puro salad. So, na-enjoy naman po namin yung food. At, yung mga Thai actors po, si Max na po yung Thai actors. Pero kahit yung mga first-timers po, walang mabait sila eh. Very excited po sila to be part of the movie. And they did a good job, kahit na first-timers, no? Yung marami po. Yes. Will this be shown in Thailand? Sana po. Hopefully. Hopefully po. Parang narinig po namin na ilalabas po nila sa ibang We're praying bansa. po. Yes. May pahabol lang dito si Vinya Vivar. Pwede niyong sagutin, kung sino man ang pwedeng sumagot. Bakit daw wala rito si Sian Lim? Okay. Hindi namin alam, tita, actually. So, baka po may prior commitment po or something. Yes. Alright, maraming salamat po, Tita.